Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, pauna mensahe ninyo, Knight of Swords. Ayan. So, parang, this is a fast-moving energy, no? Kaya, mabilisan, yung sitwasyon ninyo dito. Mabilis ang transition, mabilis yung mga galawan, wala na mga delays, no? Na mangyayari rito. Malileft na. Kung mayroon na mga delays, malileft na yan, matatapos na yan, at uusad ng muli ang mga bagay-bagay. Two of Swords. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo rin dito, baka nagdadalawang isip pa. No? Baka nag-iisip pa. Hindi pa rin makapag-desisyon. Baka hindi pa nakikita yung heart ng inyong situation. You can't find pa rin the truth, no, of your situation. Kaya parang sa ngayon, gulong-gulo pa rin ang isip. What else? We have the Lover's energy. Ayan, decision making. Si Lover's energy. Meron desisyon na kailangang gawin kayo rito talaga. And that could be linked, no, sa inyong relationships, no? Baka pagle-level up ito ng relationship na kailangan pagdesisyonan, or baka may rough patch na pinagdadaanan, 'di ba? Baka meron ditong pag-aaway, no, ang kayo at ng person ninyo, kaya maaring may pinag-iisipan kayo, no. You need to make a decision, pero yun nga, ayaw pa ninyong magdesisyon sa ngayon. So maybe you just need to think about, 'di ba, kung ano ang mas nararapat or ano ang mabuti. Four of Pentacles, no, this could be about money. Baka yung pag-aaway na to ng person ninyo at kayo, baka may involvement dyan ng pera, no? So, baka may involvement dyan ng pagmamanage ninyo ng pera, diba? Baka ang pinag-aawayan dito ay pera, pagmamanage ng inyong mga kayamanan, diba? Maaring yun ang isa sa mga issues dito ng ninyo at ng inyong person. This is a reminder for you though, no? Yung Four of Pentacles na to, na manage your money wisely. Okay? Ayusin ang pagmamanage ng pera, pahalagahan ang kinikita ninyo, yung ganon, at pairalin yung financial discipline, no? Kasi baka nag-overspend ang iba sa inyo dito, Pisces. Baka hindi kayo nakakasunod sa budget plan ninyo, kaya maaring yan ang pinag-aawayan ninyo ng inyong person. What else? We have number 12, a change in the wind. Ayan. So, eto na. Baka you're having a cold feet na. Baka, ang iba sa inyo siguro dito, baka hindi pa naman kayo mag-asawa, pero siguro, baka papunta na, baka engaged na kayo, yung ganon. And maybe ngayon, you are considering of changing your decision. No? Baka aatras na ang iba sa inyo rito sa kasalan, no? Parang ganon. Yun lang din naman napipick up ko, no, for some of you. But for others of you naman, this could be a change of place of residence. Yun din na napipick up ko dito. Baka this is, relocation. Baka maglilipat kayo ng tirahan, maging ibang bansa, or baka maglilipat kayo ng ibang part ng bansa, no? At doon na kayo titira. So, maybe may mga ganong ganap ang iba sa inyo rito. We have time to go. Ayan. So, Pisces, ang napipick up ko rito, no? This is related to this and this. So, since this is a reading for the collective, so meron dito mga mensahe na magre-resonate sa inyo, merong hindi. So, kung ano lang yung nagre-resonate sa inyo, yun lang po ang kunin ninyo. At yung hindi nagre-resonate, leave it, no? Ibig sabihin, hindi yan para sa inyo. So, feeling ko, yung time to go na to, this could be related to this, tirahan,
no? Kaya siguro kayo magre-relocate because maybe you're no longer happy sa bahay na tinitirhan ninyo. Maybe you are no longer happy sa mga kasama ninyo dyan, no? Yung ganon. Or maybe hindi na kayo happy sa trabaho ninyo. Kaya maybe you are also leaving your job. Or maybe you are transferring to a different job, no? Mag-change din siguro kayo ng trabaho kasi baka maglilipat din kayo ng lugar na titirahan, di ba? May relocation. For others of you, din naman, this is about sa relationship. So, baka may break up, no? Baka may break up dito. Merong napipintong paghihiwalay. Siguro meron kayong mga issues ng person ninyo na hindi na naaayos or hindi na kayo nagkakasundo. Kahit walang hindi open siguro sa compromise kung sino man sa inyo. Kaya baka eto na yon, no? Baka sabihin ninyo na it's time to go. No, it's time for you to go kasi maaring hindi na ninyo maaayos pa. Baka hindi hindi na willing, no, ang bawat isa sa inyo na mag-adjust, no, sa gusto ng isa. So kaya siguro ito 'yon. You are really going to release yourself from that situation. We have breathe. Ayan, so kailangan ninyo ito. Magpahinga muna kayo. Kailangan ninyo muna na mag-step back from what is causing you stress, from what is causing you sama ng, alam mo yun, yung gulo ng pag-iisip. Take a breather, okay? Dumistansya muna kayo ng saglit para makapag-relax kayo, para makapag-isip-isip kayo ng mabuti. Okay? So, gather your thoughts. Kasi kailangan ninyo yan dito sa importanteng desisyon na gagawin ninyo. Kailangan ninyo ng clarity of mind. Kailangan ninyo rito ng kaluwagan, no, sa nararamdaman ninyo. So, do some kind of meditation. Kayo. Magpaspa din kayo. Diba? Para yung physical body ninyo ma-relax din kahit papaano. Yung gano'n, no? So, what else? We have Lemurian quartz, practice patience. Ayan. So, sometimes, kailangan talaga natin magpasensya. 'Di ba? Kasi hindi lahat ng nangyayari ay according to our will, according to our timeline, according to our plan. 'Di ba? So, sometimes may mga gusto tayong mangyari na hindi nangyayari according to our timeline or the time frame. 'Di ba? Kaya, kailangan natin magpasensya. Or sometimes, sa mga sitwasyon natin, lalo-lalo na kung medyo nahihirapan umintindi, 'di ba, ang tao that we are dealing with. So, tayo na lang ang mag-adjust, no? Pisces, tayo na lang ang mag-adjust. Kasi, sadyang may mga tao talaga din na you will be dealing with na you're not on the same wavelength, 'di ba? Maaaring ang gusto mong sabihin or ang ibig mong sabihin hindi niya nagigets, 'di ba? Kaya you really need to practice patience. And hangga't kaya ninyo pang intindihin ay intindihin, 'di ba? Para hindi mauwi sa gulo, no? Or away. We have Tiger's Eye, overcome your fears. Okay? Huwag kayong matakot. Okay? Maaaring ang iba sa inyo kaya nag-i-stick kayo sa isang sitwasyon siguro dahil natatakot kayo. What's going to happen sa akin pag umalis ako sa sitwasyon na to? Pag iniwan ko siya, pag umalis ako sa trabaho ko, what's going to happen? 'Di ba? So, maaring kaya kayo nag-stick sa kung ano man ang sitwasyon na yan, to the extent na naging toxic na siguro ang situation na yan for you kasi because of your fears. No? Pero ngayon, sabi dito, overcome your fears because kailangan nyo nang umalis sa sitwasyon na yan. It's time to step out of that situation because maybe it's no longer healthy for you. Maybe hindi na yan, hindi mo na deserve, no, na magkaroon ng ganyang sitwasyon. Siguro, for the longest time, nahihirapan ka na dyan, nagtitiis ka lang, nagtsatsaga ka lang. No? So maybe now is the time that you need to go. All right? Kaya wag kayong matakot. All right? Wag kayong matakot kasi
lagi lang kayong makinig sa inyong intuition, because your intuition will always, guide you towards the right decision, towards the right path. Okay? What else? We have agate, get back into balance. Kaya kailangan ninyo to. Okay? You need to take a breather. Okay? Kasi mas lalong magmamanifest ng gulo, ng problema, no, obstacles, ang buhay ninyo, kasi because of the imbalance din. Kasi hindi nga kayo nakakapag-focus, hindi kayo nakakapagbigay ng tamang atensyon or panahon, or yung hindi ninyo nabibigyan ng karampatang time, ang mga sitwasyon or ang mga iba't ibang parte ng buhay ninyo. Kaya mas lalong nagkakaproblema, 'di ba? Kasi may mga nani-neglect kayo na mga bagay-bagay. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.